pambihirang tagumpay. Yan. Bago yung pambihirang tagumpay, meron munang pambihirang suliranin. Tama po ba? No? Kasi hindi magiging pambihirang tagumpay kung hindi pumatak ang luha mo. Kung hindi ka nasaktan. Amen po. Buti na lang may Panginoon ako. Sabi mo nga, buti na lang may Panginoon ako. Ayan. God is the God of breakthrough. Naniniwala po ba tayo doon? Siya ang nag-aalaw ng katagumpayan ng bawat isa sa atin. Pero kailangan nating maintindihan po, na may proseso ang tinatawag nating breakthrough. Ayan. Ayan po ang ating title. Process of Breakthrough. Ano ulit sa Tagalog? Yung breakthrough? Pambihirang tagumpay. Yan. So may proseso pala. Bago natin makamit yung tinatawag na pambihirang tagumpay. Yan. So, makikibasa po sa Luke 11, 9 to 10. Yan. So sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. So I say to you, ask, seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. Yan. So, napakaganda po ng verse na ito. No? Kailangan mong humingi sa Panginoon. Kailangan mong hanapin ang Panginoon at kailangan mong kumatok. No? And dyan na po yung outline natin. Ngayong umaga. Yan na po ang ating pag-uusapan. No? So, madali siyang tandaan. No? Doon sa unang sinabi, yung salitang ask. No? Yan na po yung tatlo. A, ask. S, seek. K, knock. No? So, keep on asking. Ano ba yung mga bagay, na hinihingi natin sa Panginoon? Sabi, kapag humihingi ka raw sa Panginoon, kailangan nasa tamang posisyon ka. Paanong tamang posisyon po? Alam niyo yung larong football? Ayan. Sa football, merong quarterback na tinatawag doon. Siya yung naghahagis ng oblong na bola. No? Tapos merong magre-receive nun. At ang goal ng magre-receive na yon ay touchdown. Tama po? Madala niya yung bola doon sa parang base ba ng kalaban. So, yun yung goal. Imagine nyo, si Jesus yung quarterback. Yung bola, yung blessing. Ngayon, bawat isa sa atin pwedeng maging receiver. Ang tanong, nasa tamang posisyon ka ba? And remember, yung bola na yon, hindi yun ihahagis doon sa mismong pwesto mo. Ihahagis yun, sobrang advance, doon sa pwesto mo. Kailangan mong takbuhin yun. Kailangan mong saluhin yun para hindi maagaw ng iba. At kailangan mong madala yun
doon sa dapat niyang patunguhan. You know what? Maraming Kristiyano ang sobrang nananalangin, pero nung binigyan ng blessing, doon nag-stop ang kanilang paniniwala sa Panginoon. Lord, bigyan mo lang ako ng sasakyan. Promise, magdadala ako ng maraming souls sa'yo. Nung binigyan ng sasakyan, siya ang natangay ng kaluluwa. Hindi na siya nakita sa simbahan. Bigyan mo lang ako ng trabaho, Panginoon. Ibibigay ko yung dapat na ibigay ko sa'yo. Binigyan ng trabaho ng Panginoon. And then, hindi na nakita sa simbahan. Why? Yung blessing hindi na alagaan. No? Ang blessing po, dapat ay madakila, maibalik natin sa Panginoon yung kadakilaan. At sabi po dito, sa 1 John 3:22, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do what pleases Him. So may requirements pala, no? Bago tayo manghingi sa Panginoon, kailangan sumusunod ka sa kanyang mga utos. Ang kailangan, ginagawa mo kung ano yung magpapasaya sa Panginoon. Ano ba dapat yung hinihingi natin sa Panginoon? Yan. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. No? Ano yung dapat ba na hinihingi ko sa Panginoon? Sino rito yung nanghihingi na sa Panginoon ng sasakyan? Napagbigyan na yung iba, no? Lord, bigyan mo rin ako ng sasakyan. Sino yung nanghihingi ng motor? Magandang buhay, good health. No? Pero yung pinag-uusapan po natin ngayon, bonus na lang. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon yan sa atin. No? No? What we ask for. Unang-una po, forgiveness for our sins. Pangalawa po is kaligtasan. Sumunod, wisdom. God's favor on our life. So, iyan po yung diyan na po papasok, no? Yung mga desires natin, no? Sumunod, healing, kagalingan, no? Proteksyon sa ating mga mahal sa buhay. At ito po yung pinakamatindi, no? Break free from the chains of curses. Mapalaya tayo doon sa tanikala na inilagay sa atin ng kaaway. Ano yun? Ano yung Kuya Dan? No? Yung sumpa po na sakit na naipapasa, pinaniniwalaan natin na hereditary. No? Yung addiction sa sugal, sa bawal na gamot, at sa kung ano-ano pa. Ngayon, patok sa mga kabataan yung yung mga mobile games. Isa po yan sa sumpa, no, na inilalagay o iginagapo sa atin ng kaaway. Ano pa? Sumpa ng kagalingang magsinungaling. No? Sumpa ng kalandian. Sumpa ng paghihirap.
Pinanganak ako mahirap, lalaki akong mahirap. And ganun na yung mindset natin. Kailangan makalaya ka sa mga sumpang yan. At hindi mo magagawa yan kung hindi ka hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Pangalawa po, is keep on seeking. Jeremiah 29, verse 13. Yan. So makikibasa po. 1, 2, 3, go. Masusumpungan natin ang Panginoon kapag hinanap natin siya. Ano sabi? Buong puso. So, usapang puso po. No? Puso ang ginagamit sa paghahanap sa Panginoon. Puso ang susi para maengkwentro natin ang Panginoon. Bakit kaya puso? No? Yan. Ang puso ay ang buhay. Tama po? Kapag tumitibok pa ang puso, ibig sabihin, buhay. Very good. Yan. So, sabi po dito na isulat ko, kung hindi mo kaya, isuko ang iyong buhay sa Panginoon at ipamuhay ang kanyang kautusan, kahit anong basa mo sa Biblia at pakikinig ng mabuting balita, wala ring saysay. Pero hindi ko po sinasabi na hindi natin kailangan magbasa ng Biblia. Importante po ang pagbabasa ng Biblia. Importante ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi po natin isa sa puso at isa sa pamuhay kung ano ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon, wala ring saysay. Nalaman lang natin, sinang-ayunan lang natin, doon na natapos. Pero hindi na isa pamuhay. Kailangan po, ang salita ng Panginoon ay nagiging buhay sa atin. Ito yung magbabago sa atin araw-araw. At sabi sa Psalms 14:2, the Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. Yan. So, maganda po ito sa Tagalog eh. Kalang po. Yan. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. So, kamusta po ang ating araw-araw na pamumuhay? Do we still worship God on Monday? On Tuesday? Wednesday? How about Thursday? Friday? Saturday, o baka Sunday na lang. Kasi parte ng programa sa Sunday service ang praise and worship. Kamusta po tayo? Sa isang buong linggo, nag-glorify pa po ba natin ang Panginoon sa araw-araw? O meron lang araw na nakalaan, no? Para ibigay natin lahat sa Panginoon. Kailangan po maibalik natin sa Panginoon yung kapurihan araw-araw. No? Makita ka kaya ni Lord once na dumungaw siya mula sa kalangitan?
Anong laman ng puso mo? Sinong laman ng puso mo? Si Lord tumitingin sa puso. Hindi sa itsura, hindi sa nagawa mo. Kahit makasalanan ka, minahal ka ng Panginoon. And kamusta yung laman ng puso natin? Sino ba yung naghahari dyan? No? Nak, check ko nga, ako pa ba yung hari dyan? Oops. Remember si Lord sa puso natingin. Pag sinayasat ba ng Diyos ang laman ng ating puso, pwede niya ba yan pagharian? Gaano ka-importante sa iyo ang Panginoon? Gaano mo kamahal ang Panginoon? Ilang oras sa isang araw mo nabibigyan ng time, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon? Kung susumahin kaya sa isang buong araw, gaano katagal mo kausap si Lord? Naging usapan po namin ito sa aming cell group. At nakakatuwa po na yun nangyari. Ang simple ng tanong, kung susumahin sa isang buong araw, gaano mo katagal kausap si Lord? Gaano ka katagal mag-pray? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para mag-isip. So, kuha ko ng tubig, habang pinapainit pa yung kape. Ngayon pagbalik ko, sige, Master, ikaw, ilang oras mo nakakausap ang Panginoon sa isang buong araw? Ganito po. Sa isang buong araw, lahat-lahat na yun, no? Oo. 5 hours? Okay, good. Si Christian, Kuis, medyo nag-i-struggle ako ngayon sa prayer life ko eh. Siguro po, ngayon, mga 3 lang. Okay? Jopet! Kuya, nag-aaral po kasi ako eh. Siguro po, pero nagpe-pray po ako. Kaso po, kung susumahin lahat, baka po 2 hours lang. Ano naman ang prayer nyo? Puro ba panghihingi na lang? Yun lang po yung topic namin. And doon umiikot po yung usapan namin. Nagulat po ako. Unti-unti sila nag-iiyakan. Pakiramdam ko, ang sama-sama akong tao. 3 lalaki yung pinaiyak ko. Hindi naman ako maganda. So nagpasalamat ako sa Panginoon. Na Lord, salamat. Kasi sa simpleng tanong, kumilos ka sa grupo namin. Hanggang sa nagulat ako, sa prayer life naman yung usapan lang namin eh. Napunta kami sa paghingi ng sorry kasi hindi ko nagagampanan yung ganto ganyan. Sorry kasi sobrang ng schedule ko. Tulungan nyo naman ako. So hindi ko alam kung bakit napunta kami, no? Sa ganung klase ng pag-uusap. Simple lang naman yung tanong. Hindi naman nakakaiyak, hindi naman pang MMK,
No? Pero importante po ang prayer life sa ating mga nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. At sabi po dito, makakatulong sa atin ang Biblia para mas makilala natin ang Diyos, para mas lumalim ang ating pagkakilala at pagkamangha sa Kanya. Doon po nag-uumpisa lahat. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kung gusto mong mas lumalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia. Diyan mas lalalim yung paghanga mo sa Panginoon. At pagka lumalim na yung pagkahanga natin sa Panginoon, yung pagkabilib natin sa Panginoon, hindi na mahirap na mahalin natin siya pabalik. At kung andun na tayo sa point na, Lord, mahal kita, hindi na mahirap sumunod sa kanyang mga utos. Ano ba yung dalawang mahalagang utos? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. Ang sarap pag-usapan ng salitang pagmamahal. Lahat marunong magmahal. Tama? Pero hindi lahat kayang maging tapat sa salitang pagmamahal. Bakit? Nature kasi natin na magalit. Nature natin na magtampo. Yun kasi yung siniksik ng mundo sa bawat isa sa atin. Na okay lang yan. Yan, nararamdaman mo na yan. Valid naman eh. Kasi sinaktan ka. Pero kung ang Panginoon ang nananahan sa ating puso, merong bunga ng Espiritu na dapat nakikita sa iyo. Which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun dapat yung naisa sa pamuhay natin sa araw-araw. Yun dapat yung naiibahagi natin doon sa mga tao na nakakasalamuha natin. Yun dapat ang nakikita sa atin ng ating unang-una, pamilya. Kasi kahit gaano mo sa ipangalandakan sa kalsada na nagbago ka, kapag sinabi ng nanay at tatay mo, anong nagbago? Wala nang maniniwala sa iyo. Importante po na yung pamilya natin, yung magpatotoo, na nabago ng Diyos ang buhay natin. Keep on knocking. Although asking and seeking are of great importance, they would be incomplete without knocking. Sino sa inyo naka-experience ng sumakay sa isang bus, tapos may nanghihingi?
Jeep. May nanghihingi. Anong sinasabi? Kumakatok po ako sa inyong puso, baka po pwedeng, tapos sabay abot ng sobre, di ba? Hindi ako masamang tao. Yan. So, ibig sabihin po, ng pagkatok sa puso, ay pakikiusap. Kailangan araw-araw nating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung gusto mong baguhin sa'yo ng Panginoon? Ano ba yung gustong baguhin ng Panginoon sa'yo? Kailangan handa tayo sa ganong bagay. Naalala ko po dati, ang prayer namin sa core team ng youth is, Lord, siyasatin mo nga yung puso ng bawat isa sa amin. Hanggang ngayon po, ang lalala ng problema namin. Sunod-sunod na pagsubok, walang patid. Why? May itinuturo ang Panginoon. May gustong ayusin sa iyo ang Panginoon. Bakit? Kasi may gusto siyang ipagkatiwala sa iyo na mas malaki. Dumating po kami sa punto na wala nang usap-usap, iyakan na lang. Nagsasabi ng problema, Kuya, wala ka nang maririnig na ibang salita, kundi buhos na lang ng luha. And binalik-tanawan ko po yun. No? Ano sabi ko, Lord, salamat. Dahil ang daming problema. Bakit? Doon ko mas nararamdaman na buhay ka, kumikilos ka, kasama kita. Sinong ayaw ng problema? O, di ba lahat gusto nyo na? Yeah. So lahat haharap na sa problema ng kasama ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi po sa Revelation 8 verse 3, yan. Makikibasa po ulit. 1, 2, 3. Yan. Para mas maintindihan po natin na mas malawak, hayaan niyo po akong basahin ito sa Tagalog. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi masisira ni numan. Ang Panginoon po ay handang buksan ng pinto. No? Ano po ba yung sinasabing handang buksan yung pinto? No? Ito po ay relasyon sa Kanya. Relasyon na wala ni sino man ang makakasira. Hindi kayang sirain ng kahit sinong masasamang tao. Hindi kayang sirain ng may hirap na suliranin sa ating buhay. Hindi kayang sirain ng problema. Sabi po dito, as a Christian, kailangan ginagawa natin ang part natin which is sumunod sa kalooban ng Panginoon. At mapangiti siya nang sa ganon, pagbuksan tayo ng Panginoon ng kanyang pinto na walang sino man ang makakapagsara nito. Ibig po sabihin, ng pagbukas ng Panginoon ng pinto is magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Sino po ba yung nag-aasam-asam na
magkaroon ng relasyon, totoong relasyon sa Panginoon. Amen. Simple lang po. Gawin natin yung tinatawag na Great Commission. Na makikita po natin sa Matthew 28, verse 18 to 20. Meron ba tayo niyan? Yes. Thank you, Mia. Yeah. Sabi po doon, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. No? So yun po yung assignment natin. Bawat isa sa atin. Yun po yung kailangan nating gawin. No? Maipangalandakan yung salita ng Panginoon. Maibahagi si Jesus. No? Ano yung kanta natin? Kanina? I speak Jesus. So kailangan mo ng tapang para gawin yun. Why? May mga kaibigan kang bully. Banal-banal naman ito. Anong magiging reaction mo? Ma-offend ka? Instead na ma-offend ka, pasalamatan mo. Tayuan mo yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Tayuan mo yung pagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Tayuan mo kung ano yung ipinagkakatiwala sa'yo ng Panginoon. At bawat isa po sa atin ay pinagkatiwalaan niya ng panibagong buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon. Kaya po malinaw sa atin yung tanong na, Lord, pag dumungaw ka ba, makikita mo kaya ako? Yes. Kasi ikaw yung naghahari sa puso ko. At sabi po sa conclusion, mabilis lang po tayo. God is just a prayer away. But you need to ask Him, seek Him, and knock on His heart. So pananalangin ang susi. Kailangan nating i-train yung sarili natin. Kahit na medyo awkward sa tingin mo. No? Kahit na medyo awkward yung pakiramdam mo kasi parang hindi ikaw yun. Ang una pong binago sa akin ng Panginoon nung ako ay nag-decide na sumunod sa Kanya ay ang pagngiti. At ang unang-unang tinuro sa akin ng Panginoon ay ang pagngiti. Bakit? Sobrang bitter ko po. Nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit kasi pastor yung mga magulang ko? Bakit? Anong nakita ko? Yung budget na lang namin sa isang buong linggo, kapos na nga, ibibigay pa. Itutulong pa. Yung ulam sa mesa namin, na panghanggang gabi na sana, ibibigay pa. Yung magulang ko, umiiyak dahil sa mga membro sa simbahan. Yun po yung nakita ko. And nung time na yun, sobrang durog na durog yung puso ko. To the point na gusto ko ako na lang yung babawi sa mga tao na yun. Tapos dumating yung pandemic.
Inubliga ako ng magulang ko na bumalik sa pagtugtog para sa Panginoon. Isod na ako dyan ayoko na niyan. Kasi yung mga dating kabanda, kasama ko, kasabay ko, nawala na lahat. Salamat sa sandwich. Asa na nga? Istorbo. Yan. Tisod na ako doon. Kasi wala na yung mga kasama ko sa banda nung nag-umpisa ako. Unti-unti na rin nawala. Ayoko na sana. Alam niyo po paano ako napabalik? Tugtog ka, kada tugtog mo may 500 ka. Doon po nag-umpisa. Pero yung mga magulang ko hindi napagod na ipanalangin ako. Importante ang pananalangin natin. Para sa mga anak natin, pamilya natin, kaibigan natin, lahat ng mahal natin sa buhay. Malaki ang nagagawa ng panalangin doon sa taong ipinapanalangin mo. At malaki ang nagagawa ng panalangin mismo sa sarili mo. And pwede po ba tayo po tayong lahat, no? So, ibigay lang natin tong moment na to para ibalik lahat ng papuri sa Panginoon. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa Panginoon. Ibalik mo lahat ng kapurihan sa Kanya. Habang sinasabayan natin ang kantang ito. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Sing, Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Sing, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you. Holiness, Lord. Parang andali pakinggan na humingi sa Panginoon, hanapin ang Panginoon at kumatok sa kanyang puso. Parang andali gawin. Pero sobrang tindi po.
ng pagdadaanan natin. Tatagal ba tayo? Mananatili ba tayo? At sa proseso po ng pagbabago sa atin ng Panginoon, kailangan handa ka sa kanyang dakilang pagtutuwid. May mga bagay kang i-give up. May mga bagay kang i-let go. At masakit po yun. Pero yun ay aalisin ng Panginoon sa iyo. Kasi hindi kailangan yun sa pananatili mo sa Kanya. Si Esther, bago niya maligtas ang Hudyo, ang mga Hudyo, kailangan nandun siya sa lugar ng hari. Para magkaroon ng pambihira o matinding tagumpay, kailangan nandun siya. Si Zaccheo, bago niya ma-receive yung kaligtasan, kinailangan niyang umakyat sa puno ng sikomoro. Bakit? Kasi hindi siya pinapasingit ng mga tao. Ayaw ng mga tao na maengkwentro niya si Jesus. Si Jesus, bago niya gawin, bago niya mapagtagumpayan yung mga kasalanan natin, yung kamatayan, bago niya maibalik tayo sa ating relasyon na pwede tayong dumirekta sa Ama, kailangan niyang pagdaanan na ipako sa krus. At kahit anong pinagdadaanan natin, manatili tayo sa Panginoon. Maniwala tayo sa proseso na inilatag niya sa ating buhay. Kaya ka nahihirapan kasi pagkakatiwalaan ka niya sa mas malaking bagay. Father in heaven, maraming salamat po sa iyong mensahe. Maraming salamat dahil sa kabila ng bawat sitwasyon na aming hinaharap, sa bawat problema na aming nararanasan, napapatunayan namin na sinasamahan mo kami. Maraming salamat sa iyong banal na awa, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na mas maibahagi pa si Jesus sa bawat nakakasalamuhan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.